Nabanggit nyo, devious, ibig sabihin makademonyo, yung plot na magkakaroon ng bagong Senate President. Unang-una, ang nagbanggit na mag-ingat sa coup ay kasama nyo sa majority nung Thursday dito, hindi kami sa minority. Pangalawa, 2007 pa ako nandito sa Senado, wala pa akong nakitang minority dito na ayaw maging majority. Si Coco Pimentel, tuwan-tuwa sa magiging minority pero gusto niya maging majority at gusto niya maging Senate President. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Pero baka gusto mo rin. Baka gusto mo rin. Pwede rin. Pwede rin. Oh. So, 3 na lang kailangan natin, Supremo. 9 na kami, pang 10 ka, 3 na lang, 13, Supremo. Okay. What's my point, Mr. President? Hindi po kami ang nagsabing may plot. Alam niyo po kung nabasa ko to sa Facebook, napakaganda. Sabi niya, what is the difference between stupidity and intelligence? Sabi niya, ang intelligence may hangganan. Tama nga naman, wala naman hangganan ng stupidity, di ba? So tanong ko sa inyo, mga kasama ko, sa minority man majority, sinong tanga na magkuku tapos i-announce tapos ilalagay sa Facebook na may numero na sila? Di ba? Wala naman magkuku tapos i-announce tapos sasabihin na meron. Siyempre lahat tayo may supporter, kinikilig yun. O ilabas natin bukas na si JB Ejercito ang magiging Senate President, kikiligin po ang mga supporter ni JB Ejercito. Ilagay po natin na si Jinggoy Estrada, kikiligin supporter niya, magagalit naman yung galit sa kanya. So, we respect the majority and your prerogatives, Mr. President, di ba? Wala akong kinausap na senador over the weekend. In fact, nahiya ako sa minority because ang paalam ko sa kanila, minority leader. Di ba? But I can tell you straight in everyone's faces with all humility, dahil alam nyo to, you offered me the Senate presidency in 2016. Pero ang kasama doon ay magiging Secretary ay Justice Committee si Leila de Lima na alam kong ang tanging pakay ay tanggalin si Duterte plus other committees that I did not agree with. That was the cost. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. So, I lost it. Napunta kay Coco Pimentel and it was good for the country, Panay Mindanao. But yun yung cost. Oh, it was offered to me again last month. But sabi ko, hindi ko kayang saksakin sa likod. Kahit sa harap, hindi ko kayang saksakin si Chis Escudero. So humanap ng ibang kandidato. And I think at this time, Senator Soto has a role to play. And he is Senate President. Di ba? So if and when it is offered to me, it will be in terms that I can pay the cost. Kasi lahat yan may cost eh. Ang hirap maging independent po ngayon. Bawat galaw natin, ituloy natin yung hearing, may galit kasi may independent commission na. Huwag natin ituloy ang hearing, parang may pinagtatakpan tayo. That's why I'm glad that the Senator Lacson said, tuloy yung hearing. Let's focus, may mastermind dito. Yung mastermind ang kailangan mabunyag. Bakit? Kasi kung hindi uulitin. Pangalawa po, may kultura, naging madali sa mastermind kasi kultura nating corruption. Sa maraming paraan. So, Mr. President, I beg to disagree that hindi nasunod ang rules. But we're starting out. And our plate is full. Sa minority, we have a nation-building agenda. We plan to participate sa budget hearing. Sinabi, wala ng flood control funds. Some want it sa feeding program. Some want it sa education. Some want it in different programs. So we'll all be busy here, but we have to establish. So what do we do now? I do not know the pleasure of Senator Jinggoy or the pleasure of the chairman of the Blue Ribbon Committee kung siya hold. But as of now, hindi natin nire-reverse ang plenary sa Pasay City Jail. If you ask me to vote, ako gusto ko dito. Kasi hindi naman penalty ang contempt in the sense na gano'n, no? But
But Mr. President, hindi naman pwedeng magbobotohan tayo dito sa plenary tapos i-reverse ng kung sino man. Yeah. May I, Minority? Yeah.